natin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
kapatid, tayo ay nagpasalamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating debosyon, tayo ay tinipon ng mahal na ina. Nawa ang debosyon na ito ay magdala sa atin sa Debo Mission. Sa katahimikan pa, ialay natin sa Diyos ang lahat nating pasasalamat, personal na intensyon at panalangin para sa ating pamilya. Sinasama din natin ang lahat ng mga naka-online at mga OFWs na mga kapatid nating nagtatrabaho. Simulan natin ang ating Novena Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. O mga kapatid, aminin natin ang ating mga kahinaan sa panahon na hindi tayo nakikipagkaisa sa Diyos upang tayo'y maging banal sa misang ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal. Ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang ipinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo
at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing sila'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Ng mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Sana iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Ng mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang puon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang lakas niyang sigaw. Ang buong Diyos ay Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel, na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ng mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan
ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan nila sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito din po ang pagbati natin sa lahat ng mga deboto na nagsumusubaybay sa atin around the world. Kamusta po kayo? Pwede ba nating batiin ang bawat isa na magandang umaga? Kamusta po? Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon at ang mahal na ina. Alam ninyo, mapagmahal ang Panginoon. Kakatapos lang namin o patapos pa lang kami ng ating misyon, mga Redentorista. Misyon po natin sa Kalandagan Island, Taytay, Palawan. Almost 2 days ang biyahe sa lancha at maliliit na bangka para maabot ang mga isla ng Taytay, Palawan. Tanda ito ng nag-uumapaw na pag-ibig at panawagan sa atin ng ating debosyon. Ano na ang nangyayari sa debosyon natin? Mga tugang ko sa mga Bicol, Apo, mga Ilocano, mga utod ko kay Kristo, mga taga Iloilo. Ano na ang nangyari sa ating debosyon sa mahal na ina? Debo mission. Sinusugo tayo sa pagmimisyon. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng ating pagbasa ngayon. Sapagkat kung inyong pinagningilayan ang unang pagbasa, galing sa sulat ng magagawa ng apostol at ang ating ebanghelyo, maaalala pa ba ninyo ang inyong eksperyensya, karanasan, na mayroong isang tao na nagpapaalam na sa inyo o may hinahabilin? Ang kanyang drama marahil ay, hinahabilin ko na ito sa iyo sapagkat ako'y aalis na at di na tayo magkikita. Mayroon ba kayong ganong eksperyensya, mga kapatid? Pag pinipikit nyo ang inyong mga mata, marahil sa may mga pamilyang OFWs, ano po? Dami niyan sa airport. Pag-arrival, dollars. Dollars. Pero pag pabalik, wala nang maghahatid. Dahil ang reason, ayoko pong umiyak pag ihatid kita. Pero maganda po itong pagngingilay ng ating pagbasa ngayon at ebanghelyo na panawagan. Si Jesus na ating Panginoon, nung siya ay pabalik sa Ama, no? Kakatapos lang ng pag-akyat niya sa Ama, hinabilin niya tayo sa Espiritu Santo. Aalis ako at babalik sa Ama, ngunit ang pag-alis ko ay siya namang pagdating ng Espiritu Santo. Parang Espiritu Santo, kahit wala na ako physically, ang banal na Espiritu Santo ang siyang magpapabanal sa inyo.
at magsusugo pa sa inyong misyon sa buhay. Kaya pakisabi nga po sa iyong katabi, nasa iyo ang Espiritu Santo. Sige nga po, 1, 2, 3, go. Tulog na yung katabi mo. Ano? Mga deboto ng mahal na ina at mga Pilipino around the world, nasa atin ang Espiritu Santo. Inihabilin at ipinagkaloob sa atin bilang regalo ng Diyos. Kaya yung Espiritu Santo na iyan ay siyang magpaapoy ng ating debosyon. Debosyon na umibig. Debosyon na magbigay pa ng sarili. Debosyon na magpatawad. At debosyon na mamatay sa sariling comfort zones para sa ikabubuti ng ating pamilya. Di ba po mga nanay? Saludo tayo sa mga nanay, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Of course, mga kalalakihan, pero mga kababaihan talaga, lalo na ang mga nanay. Ibibili na lamang ng pagkain sa sarili, ibibigay pa sa kanyang pamilya. At yung kanyang ginagawa, ang kanyang ginagawa ay hindi man lamang minsan napapansin. Siya pa ay hindi minsan nirerespeto sa loob mismo ng bahay. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ng ating novena ngayon at misa, nawa sa paghabilin sa atin ng Diyos ng Espiritu Santo, mabuhay muli sa atin ang katatagan, ang malalim na pananampalataya na hindi dapat tayo matakot sa anumang problema. Hindi man dapat tayo matakot sa anumang pandemya. At hindi dapat tayo matakot ni katiting sa panahon na tayo ay dadating na sa kahinaan ng ating isip, puso at katawan o yung tinatawag na sa bingit ng kamatayan. Sapagkat inabilin na sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Hindi lang Espiritu Santo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nasa atin hinabilin ng Diyos na siyang magpapatatag sa ating paglalakbay. Kaya bakit ka natatakot sa buhay, mga deboto ng mahal na ina? Sapagkat hindi mo naiintindihan, nasa iyong puso at kaluluwa ang Espiritu. Bakit ka aligaga? Hindi mo alam ang iyong mga ginagawa. Bakit ka depressed? Bakit kung ano-anong iniisip mo? Ipikit mo lang ang iyong mga mata at sabihin mo, hinabilin sa akin ng Espiritu Santo at ako ay anak ng Diyos at walang pwedeng tumumba sa akin. Di ba? Kaya mga deboto, patuloy tayong magnovena, misa, rosaryo at lumapit sa Diyos. Lalo na mga deboto natin sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapaalala sa atin na hinahabilin ko ang Espiritu Santo at ang mahal na ina sa iyong puso at isip at kaluluwa. Lapit lang. Lapit. Saga pa lalayo eh. Lapit lang. At kasama mo ako habang buhay. Nung nagmimisyon kami sa Kalandagan, mga kapatid, sabi nung isang matanda doon, ay Father, tumanda lang ako at mamamatay dito sa Madukang Island. Kung may time kayo, i-search nyo kung saan, di nyo yata makita yan sa Google. Madukang Island. Tumanda lang ako, Father, ni pare, hindi dito nakapunta. At ngayon, bago man lang ako pumikit at mamatay, nakita ko mismo ang mahal na ina at ang kanyang anak. At pare pa! Kaya bago ako umalis sa bangka, patawid, walang signal, sabi niya, Father, maraming salamat sa Diyos. At hinabilin ninyo muli ang Panginoon at mahal na ina dito. Kaya mga deboto ng mahal na ina at mga Pilipino around the world at mga deboto na nandito ngayon, ano-ano ba? Importante ito. Ano-ano ang mga
inahabilin natin sa ating mahal sa buhay. At kapwa. Pera, cellphone, lupa, bahay. Magandang sabihin natin sa ating pamilya at kapwa, hinahabilin ko sa iyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo at ang Novena Rosario na ito. Kahit wala man ako, kasama kita. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya ay muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya ay kanilang kapisan. Siya ay umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa na ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa lahat. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Papasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, ang Tanang Kaparian, Brother, Madre, mga laiko na tinipon mo ngayon dito sa iyong dambana. Mga kapatid, sa katahimikan po, isama din natin sa ating misa ngayon ang iba nating pamilya, kakilala, kaibigan na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, ang lahat ng mga apostoles at lahat ng mga banal, redenturistang banal, Alphonsus Gerard Clemente Jan Neumann, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sumasalangit ko sa mababing pangalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ipaglaho kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan hanggang Panginoong Isukristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace. Nalagalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Ang pakikinabang sa katawan at dugo mo, Panginoong Kristo, ay huwag nawang magdulot ng paghuhukom at parusa sa kasalanan namin. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, naway aming matanggap ang iyong pagkupkup sa amin at kaloob mong lunas. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Hinahabilin niya sa atin na umibig at pinapatawad niya ang ating kasalanan. Mapalad tayo ngayong umaga na personal niyang inanyayahan sa kanyang misa. Sabay-sabay po. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Pusong nalilisan
Bago ang final na pagbabasbas, salamat po sa lahat ng nag-serve ngayong umaga sa dambana at lahat ng nakiisa dito sa loob at sa pamamagitan ng online. Maraming salamat po. Muli ang pakiusap pang ng Diyos sa atin, ihabilin natin siya sa ating kapwa at ang mahal na ina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw at sa kakayanang nito para kami dalisayin. Kami naway manging dapatin lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At basbasan kayo ng mapagmahal na Panginoon ng buo niyong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang misa. Ipagpapatuloy natin ito sa pagtuloy pa natin ng ating misyong umibig. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Santa Maria.